Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon naman guys, pag-aaralan natin is paano natin ma-achieve yung infinite for loop. Tapos na tayo sa infinite while loop. So ngayon, infinite for loop naman tayo. Paano natin ma-achieve yung walang katapusang loop sa for loop? Okay, so without further ado, simulan na natin. Open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. As you can see guys, ready na siya. Dito na yung ating topic for today. Infinite loop or loop. Yan, condition. Ito yung rules natin. Kapag ang condition is true, mag-run yung block of codes. Yan yung principle. Tapos ito na yung ating Java boilerplate. Simulan na natin. Paano ba mag-code ng for loop? Siyempre, for ka muna, initialization, at saka yung kanyang block of codes. Ito yung ngayon yung walang katapusang magra-run. Ngayon, may dalawang paraan ako dyan guys. Pwede tayo maglagay ng ganito. Dalawang semicolon. Okay? Ibig sabihin yan, walang initialization, walang condition, wala ring updation. Automatic kasi pag naglagay ka niyan, ibig sabihin niya automatic ang magiging condition mo is true. Nakuha ninyo. Subukan natin, patunayan natin. So dito guys, gusto ko mag-print. Ayan, walang katapusang selos. So dahil true lang yung nilagay natin, o kumbaga ganito lang, dalawang semicolon, automatic consider na true yung ating condition. So magi-infinite yan. So i-run nga natin. For loop to ha. So i-run natin. Boom! Ayan, di na tumigil. Walang katapusang selos na yan mga tol. Yari ka dyan. Diba? So yan yung unang paraan. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorials sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Ano yung ikalawang paraan? Ikalawang paraan, gagamitin pa rin natin yung traditional, no? Meron tayong initialization, initialize tayo ng variable, sabihin natin na ay na lang, bigyan natin ng value na 1, end of the statement. Tapos sa condition guys, wala akong ilalagay, maglalagay lang ako ng semicolon, ayan, tapos maglalagay ako ng increment. Di ko maintindihan bakit na nagiging infinite loop, no? Pero basta ganito lang yung gagawin mo, ayan. Bablangkohin mo yung condition, basta kunyari may condition, tapos semicolon na, tapos increment. So pag niran natin to, infinite selos pa din yan, nakita ninyo. So guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it. Kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Yan yung dalawang paraan sa for loop na naisip ko. No? Napakadali lang guys. So, sana may natutunan. Sana may natutunan kayong matino. No?